Mga kalingap, ngayong araw nga po ay meron na naman po akong isang dalaga na nakilala na atin pong hahangaan mga kalingap. Sa amin nga pong pagbili ng simpleng ulam ng aking asawa ay amin po siyang nakilala. Tara po mga kalingap at panoorin po natin ang isang nakaka-inspired at nakakaiyak na kwento ng dalagang ito mga kalingap. Walang-wala din kami. Pag meron, buman kami. Natulong din. Ba't ka naiyak? Good morning po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML. Welcome to my YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. At yun nga po for today's vlog mga kalingap, ay bibili po ako ng ulam dahil tanghali na nga po. At habang bumibili nga po ako ng ulam, ay meron po akong nakilala na isa na naman pong dalagita na hahangaan po natin mga kalingap. Tara po mga kalingap, kilalanin po natin siya. Sa murang edad po ay nagbabanat po talaga ng kanyang buto. So kung bago ko lang po sa aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog, please pa-subscribe, pa-like and share po ng ating bawat upload para mas marami pa po tayong matulungan mga kalingap. At maraming salamat din po sa mga hindi po nag-skip ng ads, sa patuloy nyo pong pag-suporta sa YouTube channel po ni Kiabal Santos Matubang at Edna Vlog, Kalingap Rob at ang buong Kalingap team. So tara na po mga kalingap, wag na po nating patagalin, kilalanin po natin siya, ang dalagita na napakaganda at talagang napakasipag mga kalingap. Let's go! Mga kalingap, ito nga po pala si Lisel Flor, na mas tawagin na lang daw po natin siya sa pangalang Lisel. Isang 19 years old na dalaga na nakilala po namin habang kami po'y bumibili ng ulam ng aking asawa. Isa na naman nga pong dalaga na talagang nagsusumikap para mabuhay at makapag-aral mga kalingap. Tara po mga kalingap at mas kilalanin pa po natin siya. Nga po mga kalingap, bale, andito po si hi be. Hello po. Ayan, so pwede ba akong pumasok dyan sa nyo? Ayan, bale, nagtitinda po siya ng ulam. Anong mga tinda mo be? Maruya. Maruya. Tapos Ayan. po, may gabi po. Tapos ito, Pansit. pansit. Tapos ito po, baboy po na sinabawang. Ayan, so sino nagluto nito be? Sila mama po. Si mama mo. Ayan, so ito pala yung tinda nyo araw-araw. Bali, bibili lang sana ako ng ulam nga. Nakita ko kanina na sabi ko parang iba yung tindera. Parang hindi si Ate Cheryl. Yung si Ate Cheryl po, yung binigyan po natin ng cellphone. So asan pala si mama mo? Nasa loob po, nag-aasikaso po ng paninda para po mamayang hapon. Okay. So ikaw yung bantay ngayon. Okay. Ayan. So bale kumbaga, pag hindi nakakabantay si mama mo, nagluluto ganun. Ikaw yung nagbabantay Opo, dito sa tindahan mo. Opo, kapag po wala pong pasok ng umaga, nandito pa ako para po magbantay. Alternate lang po. Pag may pasok po ng hapon, umaga pa ako nagbabantay. Kapag po may pasok po ako ng umaga, hapon pa ako nagbabantay. So kumbaga nag-eskwela ka pala. Opo, Bale ilang taon ka na ba? 19 po. 19. Bale ano palang pangalan mo? Rizal Flor po. Lisel. Opo, Flor, yun, apelyido apelyido? po ni Okay. So, hindi sa akin nabanggit ni mama mo kasi na meron pala siyang dalagang magandang dalagang anak. Ayan. Kasi syempre kayo parang bago lang kayo dito sa aming lugar. Tapos ako kasi po mga kalingap, hindi naman po ako talaga mahilig maggala-gala dito sa aming barangay. Ayan. And then, ngayon po, yun, nakita ko po siya na nagtitendera nga po dito, so nakakabilib. Hindi ka ba nahihiya Hindi man po. na magtendera? Hindi po. Sanay na po at dati po, nung elementary pa lang po ako ay nagtitinda na din po kami ni mama. Naglalako na din po ng mga kakanin, tapos walis tinting po. Saan kayo Dati po, mula po dito, iniikot po namin to, mula po dyan sa Matnog Elementary. Pag hindi po nauubos, hanggang doon po sa pupunta po kami sa Bactas, minsan po sa Basod National High School po, para po makapagtinda po ng mga kakanin. Tapos, So kumbaga talagang dati pa na-experience mo na magtinda-tinda. opo. Ganun. Okay. So,
ano, grabe nakakabilib po mga kalingap. Ano kasi, sa 19 years old niyang edad, hindi po siya nahihiya at yun nga, maaga po siya nagbabanat po ng buto. Ano, so, ngayon nag-aaral ka. Opo. Ano mo ngayon? Anong year mo ngayon? First year college po. First year college. Ayan. So, buti nakakapag-aral ka naman kahit yun nga, si mama mo lang yung tumutulong sa'yo sa pag-aaral. Siya man po, tiyaga lang po. Kumbaga po, grabe yung pag-graduate ko po nung grade 12 po. With honors naman po ako, consistent naman po yung grades ko. Kaya po, naghanap po ako ng scholarship para po makapursige po sa college. Sa awa naman po, nakakuha po ako nakapasok po ako ng scholarship sa CHED po. So scholar ka? Opo. So sa ngayon, scholar ka pala. Opo. So, alam mo kasi, syempre pag naging scholar, ibig sabihin mataas yung grades niyan. Opo. So, nung nag-senior high ka, bago ka nag-college, mataas yung grades mo. Since po since grade 7 po, ako na po yung nagpapaaral sa sarili ko. Kasi po, nung graduate po ako nung elementary grade 6, mataas po yung grades ko. So, nag-offer po yung amo ni mama na pinagtrabaho kami. Apply daw po ako. Pasok naman po yung grades ko. Tapos, galingan ko na lang daw po sa mga exam. So, nag-exam ka? Opo. Grabe. Yung inasikaso po namin ni mama yung mga requirements, tapos po, yun po, nakapasa pa ako sa pag-exam, kaya po, simula grade 7, scholarship po ako ng malit ko hanggang grade 12 po. Okay. Pero hanggang grade 12 lang. Opo, hindi na po. Tapos, ang ginawa mo, pagdating ng college, naghanap ka ulit ng panibagong Panibago po. Ay, grabe. Nakakabilib po mga kalingap. So, ngayon, kaya kumbaga parang working student ka kasi syempre minsan nag-secondera ka nga. Tapos, minsan may mga sideline ka din ba na ginagawa? Meron po, minsan po nagtuturo po ako sa mga bata. Like, minsan po yung sa pamangkin ko po, minsan pag maglalaba po, kapag wala ko po pagkataan, ako na lang maglalaba. Tapos yung pag nabayaran naman po ako nila. Tapos minsan po, nakikita ko po may anak ko maliit. Ako po yung pinagbabantay kapag magtatrabaho po sila. So, kumbaga hindi mo rin lahat inaasa kay mama mo. Hindi po. Lahat ng gastusin. Opo. Ganun. At isa nga po akong kapatid na grade 6. Yun po, parang hula lang po yung sinututukan po ni mama sa pagdating po sa gastusin. Kasi yun lang yung kaya. So, parang kumbaga ikaw, nagsakripisyo na, nagpaubaya na nga. Ay, grabe mga kalingap. Panganay ka ba, Be? Opo. Yun po mga kalingap, panganay po pala siya. Sa ilan kayo nakakapatid? Dalawa lang po. Dalawa? Ay, grabe. Ayan. So, ano bang pangarap mo, Lisel? Maging isang teacher po talaga. Teacher? Opo. Ayan. So, anong subject? Mathematics po. Mathematics? Kasi grabe, ang hirap po mga kalingap nung gusto niyang major. So grabe, ipagpatuloy mo lang, Lisel. Yun, nakakahanga ka. At yun, huwag ka mahihiya. Yun yung sagot sa kahirapan talaga. Huwag kang mahihiya. At yun, ano pala masasabi mo sa mga viewers na mga kapanood? Sa mga katulad ko pong kabataan na nag-aaral, na kapos din po sa kahirapan, sa financial man po, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Tulad nga po nila, sabi nga po nila na hindi daw po alam ng kahirapan para po makapagtapos ng pag-aaral. Kung may pangarap pa po talaga, kailangan mo po talaga siyang paghirapan. Tapos, dedikasyon po at tiwala po sa sarili na kaya mo pong matupad yun kahit man po ano pong hirap na pagdaanan mo po sa buhay. Kasi po, lahat naman po tayo may iba't iba pong hirap na pinagdadaanan. Nasa atin na po yung kung paano po natin siya gagawing lakas at inspirasyon para po magpatuloy sa araw-araw. Grabe, pang beautiful yung sagot mo. Lisel. Pang beautiful. Pero may pinaghuhugutan ka. Anong pinaghuhugutan mo, Be? Bakit gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Ayun nga po, si mama po kasi undergraduate po siya. Hindi po niya natapos yung grade 4. So, para po sa akin, naging way po yun para po mas lalo ko pa pong pag-igihan yung pag-aaral ko. Kasi po lalo po ngayon sa lipunan po natin na
mahirap po makasabay lalo na po kapag mag-a-apply po ng trabaho kasi po palagi pong hanap nila is yung may pinagtapusan, yung may pinag-aralan po, may hawak na degree. So parang kapag hindi po tayo nakapagtapos ng pag-aaral, parang lugi po tayo palagi kasi po mataas po yung mga kasabayan natin. Tapos para po yung pag-aaral po is mahalaga po talaga para po makaahon po tayo sa kahirapan at makatulong po tayo sa pamilya po natin. Yun lang po. Ayan, so grabe ang sagot ni Lisel, pang beauty queen, mga kalingap. Ayan, so bilib ako sa'yo, Lisel, at pagpatuloy mo lang yan, huwag ka mawawala ng pag-asa. So, bali, yun nga, isa ka talaga sa kahanga-hanga na kahit single mom yung nanay mo, tapos may isa ka pang kapatid, hindi ka nawawala ng pag-asa. Buti hindi mo naisip na magtrabaho na lang nung pagka-graduate mo. Kasi, syempre, diba, kumbaga hindi ka kayang paaralin. Buti hindi mo naisip na, ay, magtrabaho na lang ako. Sa totoo po naisip ko po yan. Sabi ko nga po sa sarili ko, kung hindi pa ako makakahanap ng opportunity po na scholarship po para po makapagpatuloy po sa college, ang second option ko po talaga ay magte-test na po. Ayan. Which means po na Ganda meron din yun. pong, 6 months lang po. Ang kukunin ko po sana is bookkeeping. Nakapasa din po ako nun sa Food for the Hungry naman po na nagpa-test na po sila, may yung scholarship din po. Kumbaga po, pag natapos ko daw po yung 6 months, may makukuha daw po ako pera. Then, makaka-apply din po ako sa kanila ng trabaho po. Yun, sa bookkeeping po. So, kumbaga talagang dumidiskarte ka din. Opo. Ay, grabe. Ayan. So, yung pamasahe baon mo, paano nairaraos? Yung sa pamasahe baon ko po, minsan po sa mga sideline ko po sa school, tapos po kila tito, tita, tapos minsan po binibigyan naman po ako ni mama. Yun, napagkakasya ko po yun sa pangpamasahe ko po sa loob ng 1 linggo po. Kaya kumbaga, tinutulungan mo na lang din si mama mo dito sa pagbabantay. Opo. Kasi minsan, syempre hindi niya kayang pagsabayin, di ba? Nagluluto, tapos nagtitinda. Opo. Nga Ayan. po si mama ay mahina po yung pandinig niya, kaya po. Oo nga, mahina nga yung Opo, pandinig mahina ng po yung mama mo. pandinig ni mama. Kasi po, yung nagtatrabaho po siya ay gawa po nung inaalagaan niya po. Aksidente pong na yung kutsara po natusok po sa tayo na po. Kaya po, yun po, naghina po yung kaliwang tayo na niya po. Hindi na po nakakarinig. Kaya pala. So, ano masasabi mo dun? Kasi, yun nga, kumbaga si mama mo pala kumbaga yun, parang may kapansanan pagdating sa tainga. Sa akin naman po, wala naman po yung problema kasi po magulang ko po yun. Tapos andito naman po ako na nakakarinig po. Ako na lang po yung nagiging isa niya pong tainga po para po maka-communicate po sa ibang tao, lalo na po kapag may bibili po. Kaya kumbaga ikaw ang pinapatindera niya. Okay. So, ayan po mga kalingap. Isa na naman pong dalagita na napakasipag. Si Lisel. So, sana matupad, Lisel, yung pangarap mo. At yun, sana, ayan, meron ding, anghel na ibaba si Lord galing sa langit na makatulong din sa atin. Ayan, sa iyo na yun, matupad mo yung pangarap mo. So, sa ngayon, tapos na kaya magluto si mama mo? Tapos na po yun. Tapos na. So, ayan, pwede kaya natin makausap? Opo, pwede naman po. So, sige, tawagin mo muna. So, yan, bale, andito nga po yung nanay niya. Ito po yung nanay niya, yung isa po sa mga nabigyan po natin ng cellphone. Ayan, yan po yung nanay niya. So, Ate Cheryl, hindi mo sa akin sinasabi, meron ka palang magandang anak. Ayan, na dalagita. So, hindi naman kasi tinanong sa akin. Hindi naman nagsabi sa iyo. Oo, so, kasi ako bihira ako naglalalabas ng bahay. Saka syempre kayo, medyo bago kasi kayo dito sa... Yan po si Ate Cheryl, isa po yan sa mga nabigyan po ng cellphone. Pakita mo natin yung cellphone mo. Ayan, yung galing po kay Ate Laida. So ano pala bing masasabi mo kasi merong nagbigay nga ng cellphone kay mama mo?
Ayun po, sa nagbigay po ng cellphone sa nanay ko po. Maraming salamat po kasi po. First time niya po talaga magkaroon po ng cellphone na touchscreen po. Kaya po sobrang tuwa po at nagpapasalamat po kami dahil po nai-experience niya po na magkaroon po ng gantong cellphone kasi po pangarap niya din po talaga na magkaroon po ng touchscreen po na cellphone. Kaya po salamat po. Pero ikaw may cellphone ka? Meron po. Meron ka naman. Opo. Pinaghirapan ko po at kailangan po sa school ay kaya po kailangan paghirapan para po makabili. So kumbaga talagang din sa pagsisikap mo din yun, nag-ipon ka. Opo. Ay grabe. Ayan. Pero kumbaga yung cellphone lang na hindi naman totally mahal, yung kaya mo lang. Kaya lang po talaga tapos po sapat na po para po makagamit sa online class, sa mga paaralan na kailangan po yung mga documents. So Ate Cheryl, anong masasabi mo sa anak mo kasi napakasipag? Bukod sa nagtitindera pala dito sa inyong tindahan, nag-aaral ng mabuti. Ay, masasabi ko lang sa iya, mag-aral ka ng mahusay, magtapos, at wag muna kaming bigyan ng Apo. Oo. Nakabag. Paswerte mo naman nagkaroon akong anak kong matagat, masipag, matalino. Okay na. Wala naman akong ibang masasabi. So, kung siya Ate Cheryl, mabait naman ba siyang anak at kapatid sa kanyang kapatid? So, yan. Kumusta pala Ate Cheryl yung pagdating dito sa pagtitinda? Kumusta naman ang kinikita nyo? Okay naman. Tulad ng dating sinabi ko, minsan mabenta, minsan hindi. So, minsan nauubos man sa minsan kasi pinamimigay ko ba pag may tira. Pangmerenda ko na lang. So, kumbaga, hindi lagi nauubos. Ayan. So, yun. Makabawit lang sa budget. Mm-mm. Yun lang ano ko. So, ayan, may bibili. Pabilihin na muna natin. Ate. So, ayan po mga kalingap, bale, ito nga pong negosyong ito at tindahan na ito. Ang kanila pong pinagkukunan ng panggasto sa araw-araw mga kalingap. Medyo maliit lang daw po yung kita, pero ganun po talaga dahil sa hirap na rin po ng buhay ngayong panahon ay kailangan po talaga magtiyaga kahit nasa maliit na negosyo gaya po nito mga kalingap. At yon, magkatulong nga po sila ng kanyang nanay na nagtitinda po sa araw-araw. So, yan be, ito Ate Cheryl para makatulong din dun sa anak mo. Pambaon. Pambaon mo be. Ay, oo, pambaon mo. Yun kasi syempre nagpapamasahe siya. Tapos nagbabaon Saka sabi mo nga kanina Ate parang papasok. Papasok ka? Opo. Ngayong araw. Anong oras pasok mo? Alauna po. Alauna. Anong oras na? Naabala ka ata namin. Anong oras na? Maaga pa naman. 11:22 pa lang. Ayan. So, hindi naman kita totally naabala. Opo. Okay lang Opo. na na-interview ka namin saglit. Ayan. So, malaking tulong din ba yan kahit paano? Opo, sobra na po at lalo po may pasok po. Tapos dagdag pa rin po sa pambayad po sa school. Ayan. So, sana makatulong sa iyo, At yun, hangad ko na sana hindi lang ito yung una at huli na na kumbaga mablog kita at mabigyan ng konting blessings. Ayan. So, ikaw Ate Cheryl, anong masasabi mo po sa mga viewers na makakapanood sa inyo? Masasabi ko lang, nagpapasalamat ako sa sa anak ko na nagbibigay, tumutulong din. At kahit paano at wala na din ako masabi sa kanya. Wala din ako masabi mahirap. Iyak ko na. Ba't ka naiiyak, te? Sige, iyak mo lang. Wala akong maibigay kasi nahihiya ako. Okay lang yan, ate. Okay na sa akin pa, may abot ang pera sa kanya. Kaya, Makulong sabot pero kinikimkim ko lang minsan. Nahihiya din ako. Dahil, okay lang yan, be. Okay lang po yan.
kumbaga naalala nyo lang din ate yung hirap ng buhay. Ano? Ang hirap din. Imbes na dapat nga may maabot ako sa iya kahit handaan ay wala akong maibit. Nahihiya din ako. Minsan napunta na lang yun na tuwing na itutulong ko na lang mabibigyan ng pang-ulam. Kahit na nasa pambigas, hindi sa araw-araw, Mm-mm. sa isang buwan, sa isang beses na mabibigyan. At aram naman ng anak ko na wala akong may tutulong. Dito lang. Kung anong meron kami, kung anong may aabot, yun lang. Pero alam din ka anak ko na walang-wala din kami. Pag meron, guman kami. Natulong din. Ba't ka naiyak? Kabit mo. Lisel. Nadadala po ako kasi kay mama. Ayoko po talaga na nakikita siyang umiyak. Dapat nga may maabot din ako sa iyo ng pandagdag pamasahe, pambaon. Kasi wala, kinakapos din kasi kami sa budget. Para may ibigay lang sa kanya. Kaya lang ay... Okay lang yan ate. At least nasabi mo yung sama ng loob din bilang isang magulang kapag hindi nakakapagbigay. Masakit din sa akin na dapat gabayan ko din ang anak ko pag hanggat sa makakaya ko. Kaso lang na na lang ako. Wala, para ako din nahihiya sa anak ko. Siyempre, obligasyon ko din. Kahit sabihin nila na mayroon din na dumadating para sa akin, para sa anak ko. Kaso na ay wala akong magagawa ako. Hanggang dun lang. Yun lang ang ko sa'yo masasabi. Sa gasa, magtapos ka kung hanggang sa makakaya namin. Tulungan ka namin. Pero hindi ko mapapangako sa iyo na kaya ko nang magtatapos. Hanggang may tumutulong sa'yo, hindi ko nga akalain na makakatapos sa araw ko. Sana grade 6 pa lang hindi dapat makaka-grade 7. Sabi ko, para hindi ko kakayanin anak ang paaralin ka ulit ng grade 7. Kung matigil ka, yun nga rin maraming sasabi sa akin, sayang daw ang talino ng anak ko. Matalino nga ate. Matalino yung anak mo. Kaya nga sabi ko, maraming nang gustong tumkop sa kanya na sila na lang daw magpapatuloy magpapaaral sa anak ko. Tapos tinanong ko naman sa anak ko kung papayag sa o hindi. Kaso nga lang ay sabi niya nga ay ayaw ko mama magpayag na masa ibang tao ako. Ay sabi ko, sige, bahala ka. Pag-perpeso na lang natin, pagsasagaan mo, kahit magtagayas-yas lang ako ng tingting, nagpo-proxy kung saan-saan trabaho na ako sa dait, naglalabandera. Tapos, sa isang linggo, isang beses lang kami kaya ng bigas, sa 1 kilo, 2 kilo, para may makain lang, may pabaon lang. Yun lang. Kaya, minsan pag wala, tiis lang kami. Ganun lang. So, kumbaga ate, grabe din yung pinagdaanan nyo. Ay, sobra talaga. Kaya, oo nga, sasabihin natin na may kapitbahay tayo, may mga kapatid tayo, pero hindi naman sa gano'n na habang buwan na nakasuksok kita sa kanila, manghihingi tayo ng sa kanila. Siyempre, may pamilya din sila. Yun lang masasabi ko sa iya para sabi mo sa anak ko, go ka. Kaya mong sabi niya, sige mama, kasi wala naman tayong ananta. Doon lang, kung nandito lang ako si papa niya, walang problema, kaya ko. Masasabi ko, hanggang dito na lang ko sa iya. So, Ate Cheryl, ayan, at Lisel, pasensya na kung pinaiyak ko kayo. Wala. Ayan, at yun, sana hindi pa ito yung una't huli na ma-vlog ko kayo, So, sige, para hindi ko na rin kayo maabala ate sa pagtitinda nyo at papasok din si Lisel. Ayan, thank you so much Lisel ha. Dahil yun, nagpayag ka na ma-vlog ko. So, huling mensahe mo sa mga makakapanood sa'yo. So, ayun po, sa lahat po ng nakakapanood po nito, sa lahat din po ng mga single mother po at may mga anak po na kagaya ko po na kinakapos, wag po natin pilitin yung magulang natin na ibigay yung pangangailangan natin, lalo na po kung alam natin na kapos po talaga yung pangangailangan po, yung limited lang po yung pinagkukuha na ng pera ng magulang po natin. Kumbaga po, matuto din po tayo magsumikap sa sarili po nating paa. Tapos po, magpatuloy lang po sa pangarap po para din po matupad yung mga pangarap natin para sa magulang natin. Masuklihan po natin yung mga paghihirap po nila para po makapag-aral po tayo. Lang po.
Ayan, so, Ate Cheryl, tama na ang pag-iyak. Ayan. Okay lang ha, okay na. Oo, so, sige ate, ayan, bago pa tayo bumaha ang luha dito. Ayan, so, alis na rin kami at manananghalian. Ayan, thank you so much kasi yun, nakilala ko si Lisel na di ka nagsasabi sa akin, mayroon ka palang anak na matalino, masipag, at napakaganda, Ate Cheryl. Kahit naman sinong nanay, magiging proud talaga. Ayan, so sige be, at mapasok ka na rin. Thank you so much. Salamat po. Ayan po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML. Ayan, bale, nakilala nga po natin si Lisel, isang batang napakasipag, matalino, at napakaganda, mga kalingap. So yun, isa na naman nga pong kahangahangang kabataan na atin pong talagang kapulutan po ng inspirasyon na mag-aral po ng mabuti at magsumikap sa buhay sa kabila po ng napakahirap na buhay po ngayon, mga kalingap. So yun, hanggang dito na lang po ang vlog na to. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pati na rin po sa pag-like and share nyo ng aking bawat upload at pati na rin po sa hindi nyo po pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sana po marami pa po tayong matulungan na gaya po nila na talaga pong nangangailangan at may pangarap po sa buhay. So hanggang dito na lang po ang vlog na to. Sana patuloy nyo lang po suportahan ang aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. Pati na rin po ang channel ni Cabal Santos Matubang at na vlog Kalingap Prab at ang buong Kalingap team. So goodbye po and God bless. Bye-bye!